Hi guys! Welcome to my channel. So, our topic in this video is the applicable income tax ng self-employed and professionals. Okay? So, di ba sabi natin sa mga nakaraang video or videos, okay, ang technique sa income tax ay you need to classify the income first. Kasi if you will be able to properly classify the income, you will be able to determine the correct income tax. At tatlo lang naman yung classifications na mga diniscuss natin, di ba? Capital gains, na subject sa capital gains tax. Mga passive income, na subject sa final withholding tax. At tapos na tayo sa dalawang yun. So, dalawa lang naman yung subject sa capital gains tax, yung shares of stocks ng domestic corp na closely held, saka yung real property in the Philippines na capital asset. Okay, tapos na rin tayo sa 5 passive income, the interest income, dividend, royalty, prizes, winnings. Okay, so therefore, kung wala sa dalawang yon, okay, the tax of the income will be basic tax. Kasi it will fall under ordinary income. Okay, ordinary income, yan yung income mo halimbawa sa compensation income mo from employment, o kaya business income, o kaya income from practice of profession, and other income na hindi magpo-fall doon sa subject sa CGT saka final withholding tax. Yun yung papasok sa ordinary income. Na kung ordinary income o kaya tinatawag ding regular income, the applicable tax is the graduated rate or yung tax table. Tinatawag din nating basic tax. Kaya actually, meron ka na dapat agad sagot dyan sa tanong kung ang tanong ay, ano ang tax ng self-employed? Ang sagot ay basic tax. Graduated rate. Unless exempt under the law. Self-employed ka nga pero kauumpisa mo pa lang naman. Hindi naman lagpas 250,000 yung kinita mo in a year. Di sabi ng train law, di ba? Kung ang kita mo in a year ay hindi naman lagpas 250,000, exempt ka under the law. But generally, pag sinabi lang, ano ang income tax ng self-employed? Graduated rate. Okay? At pag sinabi natin graduated rate, again, tax table yun. Okay? So, ito yung tax table natin. Kaya ang mga self-employed and professionals are taxed using this graduated rate or tax table. As you can see, dalawa yan. Okay, nahati into two. Kasi yung isa ay applicable from 2018 to 2022 and the other one is from 2023 onwards. So as you can see, kung hindi lagpas 250 ang income mo, income ito ha, hindi sales or receipts. Tapos na tayo sa business taxes. So exempt, okay? Kung lagpas ka naman sa 250, tingnan mo kung saang bracket ka magpo-fall. Okay? So yan. Yan yung income tax ng self-employed and professionals. Kaya wag mong balewalain ito. Napaka-importante nito. Okay? So, we are done with the capital gains sa baba and passive income sa baba. Dito na tayo sa taas. Basic tax. Okay. So, let's proceed. Alam na pala natin, sir, ang tax ng ng self-employed. Ano pa pag-uusapan natin kung yung tax table lang naman? May mga ibang rules pa kasi, kagaya ng 8%. So, we will discuss that. Okay. But of course, before we proceed to the other possible taxes ng self-employed, we need to know first, sino ba ang self-employed? Under the train law. So sabi ng train law natin, self-employed ka kung ikaw ay sole proprietor. So maliwanag to ha, sole proprietor. Kaya nga kaya nga self, di ba? Self-employed. Kaya kung ikaw ay partner ng partnership, mapayan man ay general partnership or general professional partnership, you will not fall under this. Shareholder ka ng isang kumpanya, you will not fall under this. So, you must be a sole proprietor. Or, okay, an independent contractor who reports income earned from self-employment. Self-employment. He or she controls who he or she works for, how the work is done, and when it is done. Siyempre, sarili mo yan eh. Negosyo mo yan eh. Nasa iyo. Di ba? Nasa iyo yung diskarte.
Pero tingnan mo to, it includes professionals whose income is derived purely from practice of profession. Kasi kahit professional ka, kung yung income mo naman ay hindi galing sa practice of profession, halimbawa, Enrico Tabag, isang certified public accountant, na maging kagaya ng iba ditong nanonood na hindi, halimbawa, may mga nanonood dito na hindi pa CPA, of course, you will be CPA soon. So, kahit naman CPA ka na, pero employed ka pala at wala ka namang negosyong iba on your own, of course, you will not fall under self-employed. Okay? Ang tawag lang sa'yo doon, employed. You are not self-employed. You are not also practicing your profession in that case. Kaya dapat, it must come from practice of profession and not under an employer-employee relationship. Paano yun, sir? Ikaw yata, sir, ay, di ba, CPA, of course, na kay professor ng UST o the employed ka, sir, employee. Oo. Pero at the same time, sir, di ba, may munti kayong practice. Oo, meron tayong practice. Okay? Maliit lang naman. So, self-employed pa rin ako. And at the same time, okay, ako ay employed. Kaya since self-employed ako and at the same time employed, ako ay tatawagin actually na mixed income earner. Mixed income earner. Okay. Next. Sino naman ang tinatawag na professional under our law? So, sabi ng train law natin, for purposes of income taxation, professional is a person formally certified by a professional body. So, sa ating mga CPAs, we are formally certified by the Board of Accountancy, by a professional body belonging to a specific profession by virtue of having completed a required course. Siyempre, yung kurso natin ay BS Accountancy. Okay? Required course of studies and or practice whose competence can usually be measured against an established set of standards. Kagaya ng pagtitake ng CPA board exam or licensure exam. So, hindi lang yon. It also refers to a person who engages in some sort or in some art or sport for money as a means of livelihood. Kaya, hindi yan rehistrado sa PRC, hindi siya rehistrado sa Supreme Court in case of lawyers, hindi na siya matatawag na professional for CPA, for income taxation purposes. Matatawag pa rin siyang professional. So, halimbawa, ikaw si Junmar Fajardo, isang professional basketball player sa bansa. Hindi naman siya certified professional talaga ng certified body, di ba, na nag-take na merong particular course dapat siya, etc. Wala namang ganon. However, siya ay engaged in some art or sport for money. At yung galing niya sa basketball, hindi lang to entertain. Dito naman to. It includes but is not limited to professionals, entertainers, professional athletes, directors, producers, insurance agents, insurance adjusters, management and technical consultants, bookkeeping agents, and other recipients of professional, promotional, and talent fees. Yung siya ay, yung talino niya, ay ginagamit niya to earn money as a means of livelihood rather than as a hobby. Kaya si Manny Pacquiao, as a professional boxer, pasok dito. Okay? So, siya ay tatawaging SEP. Sir, ano ako eh? Ako ay wedding coordinator. Pasok ka rin dyan. Di ba? Wedding coordinator, self-employed, and professional. Di ba? So, ano lang to eh, pansinin mo to, it includes but is not limited to. Baka mamaya hanapin mo lang sa dito ha, sir, hindi naman sa professional entertainer,
So like singers and dancers, hindi naman siya professional athlete, hindi naman siya director, hindi siya producer, etc. Wala siya dito, sir, sa enumeration. Sir, tandaan mo, nakalagay dito, it includes but is not limited to. Kaya very all-encompassing yan. Lumalabas, mga examples lang yung mga yan. Okay? So, yan yung tinatawag natin na professional, saka yung kanina, self-employed. So, balikan natin. So, how do we tax self-employed? Diniscuss na natin, di ba? Sabi ni tax code natin, under the train law, ang regular income ng self-employed and professional na ang amount ay more than 250 kasi natural kung hindi lagpas 250, di ba, exempt under the graduated rate or tax table. Ang regular income daw ng self-employed and professional amounting to more than 250 in a taxable year but with a gross receipts and other non-operating income not exceeding VAT threshold of 3 million shall have the option to avail 8% tax, okay, on gross sales and or receipts and other operating income in excess of 250,000 in lieu of the graduated tax rate and Section 116 of the Tax Code. Medyo mahaba, no? Ganito muna tayo. Bago natin balikan yan, para mas maintindihan mo, dito na lang muna tayo. Purely SEP. Okay? Pasensya na, nauna yung slide ko na yun pala. Dapat pala mamaya yung slide ko na yun. Purely SEP. Pag sinabi natin purely SEP, self-employed siya and professional or professional kung ganun ang gusto mo, pero hindi siya empleyado. O yan yung purely SEP. Halimbawa, si Enrico Tabag ay may accounting practice. Purely SEP ako. Si Enrico Tabag ay may accounting practice pero hindi siya empleyado. O yan, purely SEP ako. Paano yan, sir? May accounting practice ako tapos may iba pa akong negosyo. Purely SEP ka pa rin. Okay? Basta tungkol sa negosyo mo, as a sole proprietor, hindi ka naman empleyado, ay purely SEP ka pa rin, regardless kung isang negosyo lang yan, 2, 3. Siguruhin mo lang na sole proprietorship yung yung negosyo baka mamaya naman corporation pala yung mga yon. So, ang pag-usapan muna natin ay income tax ng isang purely SEP. So, ano ang income tax ng purely SEP? Diniscuss na natin sa unang slide pa lang. Basic tax, sir. Okay? Basic tax. Kaso, ganito kasi yon. Kung ang income mo, siyempre, ang default na sagot dyan ay basic tax. How do you subject to income tax as self-employed? Basic tax. Tax table. Graduated rate. However, kung ang gross sales niya or gross receipts niya ay hindi naman lagpas 3 million as you can see in your screen. Ganito ang tax niya. Pansinin mo. Sir, ang gross sales, hindi income ang pinag-usapan natin ang pinag-usapan natin dito ay sales or receipt or receipt kasi baka mamaya engage ka sa mga ibang negosyo. Siyempre, gross sales ang tawag kung sale of goods. Gross receipts ang tawag kung sale of service. In fact, pati other non-operating income. So, other income ka mo na lang. Para hindi lang mahaba, normally ganyan lang nilalagay. So, ikaw ba ay self-employed? Yes, sir. Ang tax mo, graduated rate. Ang tax mo, graduated rate. Kasi self-employed ka eh. However, kung ang gross sales or receipts mo nga ay hindi naman lagpas 3 million, pwede kang mamili. Kaya may or. May option ka. Anong gusto mo na tax? Graduated rate o income tax yan? Or 8% on gross sales and or receipts and other operating income. Ganito yung graduated rate mo, based yan sa net income eh. Kagaya kanina sa tax table na pinakita natin, kung ang net income mo ay hindi lagpas 250, exempt. Kung lagpas 250 pero hindi lagpas 400,000, 20% ang tax nung lagpas sa 250. Based on net income yun. However, kung ang pipiliin mo ay 8% tax, yung 8% na tax, hindi mo imumultiply sa net income mo.
imumultiply mo siya saan? Ito, sa gross sales and or receipts and other non-operating income. And other non-operating income in excess of 250,000. So, pag nag-compute ka ng 8%, halimbawa, ang gross sales mo and or receipts and other non-operating income ay 3 million. So, 3 million less 250,000 times 8%. Bakit sir magle-less ng 250? Kasi nga sa train law, yung unang 250,000 ay exempt sa income tax. Okay? So, yun yung rason doon. So, 3 million less 250 times 8%. Okay? Assuming that the gross sales and or receipts ay 3 million, ha? So, hindi mo ito i-base sa net income if you are going to use the 8%. At yung ginawa mo na yon will now be considered as income tax mo kasi ano yan, in lieu of graduated rate. Tandaan mo, ang graduated rate ay income tax. And Section 116, tandaan mo, ito yung percentage tax mo. Yan yung business tax mo. So, ganito lumalabas. Kung ikaw ay self-employed and professional at qualified ka sa 8% tax at pinili mo yung 8% tax, paano mo i-compute yung tax mo? 8% sir, times gross sales and or receipts and other operating income, pero ibabawas ko yung 250,000. So, halimbawa, ang lumabas sa na-solve natin, kunwari lang hindi na ako nag-solve, kunwari lang, 200,000 lumabas. Yung 200,000 na yon ay dalawa na yung nire-represent niyang tax. Ano yon? Nire-represent na niya yung basic income tax mo, graduated rate, saka yung business tax mo, Section 116. Okay? Sir, ano ba mas maganda? Graduated o 8%? Depende. Kaya dapat mag-estimate ka o mag-project ka. Halimbawa, di mo pinili yung 8%, ang pinili mo ito. I-compute mo yung income tax mo. Magko-compute ka muna ng net income. Pag na-compute mo na yung net income, silipin mo yung tax table. Pag nakita mo yun ng tax table, edi compute mo na. Income tax lang yon. May ano ka pa dyan, may plus business tax. Ano yung business tax mo? Siyempre, Section 116, kung hindi ka naman lagpas 3 million at hindi ka VAT registered. So, i-add mo yun. So, pag pinili mo tong graduated rate, hindi lang yan yung tax mo. May business tax ka pa. Section 116, halimbawa. Assuming na hindi ka VAT registered at assuming hindi ka lumagpas sa VAT threshold. I-add mo yung dalawang yon. 116 saka income tax using the tax table. Magkano lahat yon? Tapos ikumpara mo, kung ginamit mo 8%, magkano yon? So, syempre, kung ano yung mas maliit na total, yun ang piliin mo dapat. Okay? Sa experience ko, hindi ko mo 8% pinili mo, better na. Mas maliit na yung tax mo. Sa experience ko, mas maganda pa rin ito, plus business tax, Section 116 halimbawa. Okay, Section 116. Mahirap magsulat dito sa laptop, no? Anyway, balik. Sa experience ko kasi, yung iba yata ang akala, basta 8%, mas maganda na yon. Depende. Bigyan ko kayo ng senaryo, halimbawa ito. Mas maganda to, kahit pa magdagdag ka ng Section 116 na business tax, kung marami kang expenses. Marami kang expenses. Halimbawa, si Sir Tabag nyo, marami namang ginagastos. Malaki yung pasahod natin, yung renta natin, etc. So, normally, sa computation namin, better pa na mag-graduated rate na lang kaysa sa 8% tax. Pero kung wala kang masyadong gastos, maganda yung 8%. Okay? At, kung ayaw mo nang masyadong sinisilip ka ng BIR kasi ano yung 8%? Kung individual ka, hindi ka na required na mag-submit ng audited financial statement. Kaya doon papasok yung 8. Kaya kailangan ng tax planning na tinatawag. So mamaya i-discuss natin ano yung mga requirements para ikaw ay mag-qualify sa 8% tax. Okay, maliwanag ba itong purely SEP? Dito muna, kapag ka ang gross sales and or receipts ay hindi lagpas 3M. Paano naman, sir, pag lagpas ako ng 3M? Graduated rate.
at wala kang option to be taxed at 8%. Bakit? Kasi, so halimbawa dito, balik ako ha, hindi pwede dito ang 8%. Bakit hindi pwede? Tingnan mo, ang 8% ay in lieu, kapalit ng graduated income tax rate. Graduated naman ako, sir. And, Section 116. Hindi ka 116, VAT ka eh. Generally, VAT ka eh. Bakit? More than 3M ka eh. Di ba? Oh. Okay? So, hindi automatic yung 8% tax ha. May mga requirements yan. At yan yung next na i-discuss natin. So, ulitin natin. How do we tax a purely SEP? Income tax ba, sir, ang pinag-uusapan? Oo. Graduated rate, sir. Tax table. Kahit magkano ang benta niya? Oo, sir. Oo. Pero, sir, kung hindi lagpas 3M ang benta niya, at qualified siya to be taxed at 8%, at pinili niya yon, pwede siya ng 8%. Sir, paano pag ganito? Sinabi lang purely SEP, gross sales and or receipts ay hindi lagpas 3M. Ano ang applicable tax? Graduated. Hindi 8%, sir. Hindi kasi automatic ang 8%. Gagamitin lang yung 8% kapag ka, number 1, qualified ka ba? Number 2, nag-signify ka ba ng intention mo to be taxed at 8%? Kasi kahit qualified ka, kung hindi ka nag-signify to be taxed at 8%, graduated rate ang mag-a-apply, hindi 8%. Sir, paano mag-signify ng intention to be taxed at 8%? Doon sa first quarterly income tax return mo. Halimbawa, tandaan mo ang individuals, calendar year lang yan, bawal yan ng fiscal year. So, halimbawa, yung first quarterly return mo ng January to March, nung final mo yon, dapat naka-indicate doon kung anong gagamitin mo. 8% o graduated. Pag hindi mo sinabing 8%, graduated ka na throughout the year. Irrevocable na yon throughout the year. Liwanagin ko irrevocable lang yon during that year. Next year, pwede kang mag 8%. Huwag mo lang kalimutan na mag-signify ulit ng intention mo to be taxed at 8%. Okay? At the moment na pinili mo yung 8% na yon, 8% ka na. Hindi ka pwedeng bumalik sa graduated unless nag 8% ka na. Tapos biglang during the year, grabe lumaki yung sales mo. Lagpas ka na sa threshold. Hindi ka na qualified for 8%. I-discuss natin yan mamaya. Okay? Maliwanag ba? Maliwanag. Ulitin natin Purely SEP muna. So ano ang tax ng purely SEP? Yes, sir. Basic tax. Unless qualified siya sa 8% tax, tapos nag-signify siya ng intention to be taxed at 8%. Okay. So, I hope maliwanag. Yung purely SEP, yan ay self-employed and professional na hindi employed sa iba. Paano naman, sir, kung mixed income earner? Pag sinabi mong mixed income earner, meron kang income from self-employment and or practice of profession. And at the same time, empleyado ka. Kagaya ng sinabi ko kanina, diniscuss ko na, si Sir Tabag nyo ay faculty member ng UST, so ako ay empleyado. But at the same time, meron akong maliit na accounting practice. So, mix yung income ko from employment saka self-employment. Okay? Kaya yun ang tinatawag na mixed income earner. Sir, ano ang tax ng mixed income earner? Ganito yan. Kung yung income mo from self-employment, na-discuss na natin kanina Ito yung halimbawa, income mo from self-employment. Ano ang tax mo? Graduated rate. Pero, kung ang gross sales mo or receipts ay hindi naman lagpas 3 million, may option ka to be taxed at 8%. Diniscuss na natin to kanina. Okay. Di ba pag mixed income earner, may compensation income ka din? Yes, sir. Kaya nga mix So, ano ang tax ng compensation income mo? Yan, graduated rate. Hindi mo ito pwedeng i-subject sa 8%. Okay? So, ulitin ko pag mixed income earner ka, ang pwede lang i-8% ay yung galing sa self-employment
provided you are qualified. At ang unang-unang qualification niyan, dapat hindi lagpas 3 million ang gross sales and or receipts mo and other non-operating income mo from self-employment. At kahit pa qualified ka to be taxed at 8%, dapat isignify mo yung intention mo to be taxed at 8%. Kasi class tuloy. Pasensya na. Medyo kung minsan, akala natin nasa classroom pa rin tayo. Eh. So, pag mixed income earner ka kasi, required ka na mag-file ng quarterly income tax return mo on this. Ito lang yung fa-filean mo ng quarterly mo. Okay? So, sa quarterly income tax return mo, doon sa unang final mo, na quarterly income tax return mo during the year, dapat signify mo yung intention to be taxed at 8% to qualify. At, okay, yung compensation mo is graduated. So, add mo yung dalawa. Yan yung tax mo. Yan yung income tax mo. At tandaan mo halimbawa, ginamit mo 8%. Wala ka ng percentage tax. Kasi ano na to in lieu, di ba? In lieu. Diniscuss ko na ito sa section 116 actually. Sa percentage taxes. By the way, sa mga bago lang dito sa channel natin, ang mag-a-appear kasi dyan sa YouTube ay yung mga recent videos, di ba? Marami na tayong videos, we are done with VAT, we are done with percentage taxes. Dapat silipin nyo yung playlist natin para makita nyo kung ano-ano na yung mga videos natin dyan. So I hope maliwanag. Ulitin ko, huwag mong isasubject sa 8% tax yung sahod. Okay. Sir, pwede ba sir na mixed income earner ako pero ang sales and or receipts and other income ko ay more than 3 million? Oo naman. Tapos maliban doon, meron pa akong compensation income. Oo naman. Eto naman siya ngayon. Yan. So lagpas 3 million. Kung lagpas 3 million, papansinin mo, hindi ka pwede ng 8% tax. Therefore, yung income mo from self-employment, graduated rate. Di ba, eto, laging graduated rate. So, yan yung tax mo. Kapag mixed income earner ka, tapos lagpas 3 million, yung sales mo and or receipts. Kaya nakalagay dyan, add mo pa rin. Kanina naman, in-add din natin tong dalawa, di ba? Pero kanina, ang nangyari, pwedeng 8% plus graduated. Eto, pareho na silang graduated. At wag mo nang paghiwalayin sa computation mo Baka mamaya ang gawin mo, yung, halimbawa ako, yung sahod mo sa UST, kunwari, gagamitan mo ng tax table, hiwalay. Tapos yung kita ko sa practice of profession ko, gagamitan ko ng tax table, hiwalay. Hindi pagsasamahin ko na yon. Magsasama na yon dito sa senaryo na to. So, kaya sahod mo plus practice of profession mo or self-employment mo, magkano ang total na tax niyan? Magkano yung winideld ng employer mo, magkano na mga binayad mo na quarterly, magkano mga na-withheld, may natira pa ba? Yun yung income tax payable mo. Siyempre, yung mga detailed computation natin, marami tayo niyan sa CPA review natin. So, siyempre, kung gusto nyo kaming bisitahin sa PRTC, okay? So, at meron din tayong tax online review. And I will be one of your reviewers. So, ibang-iba naman yon dito sa EDT Talks. Siyempre, dito sa EDT Talks, more on the concept, di ba? Principles. Although, we will illustrate, pero hindi ganun kadami, unlike doon sa CPA review. Siyempre, yung iba nating ituturo ay i-reserve naman natin para sa CPA review natin. Okay? Sa hiwalay naman yun. Nagets nyo ba yung tax ng self-employed and or professional? I hope maliwanag. Okay, punta na natin yung ano-ano ang mga requirements to be taxed at 8%. Okay, punta natin yung requirements Number 1, the self-employed and professional should be non-VAT regs. Bakit? Kasi the moment na VAT regs ka, di hindi ka section 116, di ba ang 8% in lieu of graduated income tax and section 116 percentage tax na 3%. Hindi mag-a-apply kapag ikaw ay VAT regs. Kaya the moment na VAT regs ka,
kahit pa individual ka, kahit pa self-employed ka and professional, the 8% tax will not apply to you. Sir, dapat ang sales and or receipts niya and other non-operating income, kaya all income yun. So, gross sales and or receipts kung meron, okay, including other operating income. Dapat hindi lagpas 3 million. Bakit? Kasi pag lagpas 3 million, VAT ulit. Diniscuss na natin sa mga nakaraang videos natin yan. Hindi pwede kasi ang 8% ay in lieu of the graduated income tax saka percentage tax na 3% under Section 116. Excuse me. Kaya importante ito. Next requirement. Dapat hindi ka engage... by the way, bago tayo pumunta sa next requirement para mas maintindihan, diretso na tayo sa illustration. May simpleng illustration akong prepare para sa inyo. Ito muna tayo. Apply lang natin yung dapat hindi siya lagpas 3M, dapat hindi siya VAT registered. Halimbawa ito. Si taxpayer, syempre we assume individual ito ay dealer ng specialty feeds. Ano ulit yung specialty feeds? Diniscuss natin to sa VAT, di ba? Ang specialty feeds ay feeds para sa mga pets and other animals not intended for human consumption. Ano sabi natin sa VAT? Pag ganun, sir, subject to VAT yun. Kaso, ang annual gross sales or gross receipts niya, 2.8. 2.8. So, tanong, ano ang income tax niya? Natural, ang sagot dyan, graduated rate. Pero, pwede ba? Determine kasi pwede ba? Determine whether or not 8% is applicable. Pwede ba siya ng 8%? Oo. Hindi siya lagpas 3 million Okay? At hindi naman siya VAT registered. Case B, sir, hindi lagpas 3 million, hindi nga lagpas 3 million, VAT registered naman. So, hindi siya pwede ng 8%. Sir, case C, hindi sinabi, sir, na VAT registered. Kahit pa hindi sinabing VAT registered, lagpas siya ng 3 million. Di VAT yan. So, hindi yan pwede. Okay? Kaya, alin dyan ang pwede ng 8%? Yung una lang. So, yung case A, yes, the 8% tax is applicable. But yung case B and C, hindi applicable. Okay? So, maliwanag yung unang requirements, dapat hindi lagpas sa 3 million. Dapat hindi VAT registered. Isa pa. Restaurant business is subject to VAT, di ba? Kaso ganun ulit. Tingnan mo, magkano ang annual gross receipts niya? Okay? Gross receipts niya sa isang taon. Sir, hindi lagpas 3M. Hindi naman sinabing VAT registered Okay. So, in that case, pwede siya ng 8%. Yes, sir, hindi lagpas 3M pero VAT registered. Hindi pwede ng 8% yan. Sir, lagpas 3M. Hindi rin pwede ng 8%. Kaya pareho ang sagot ng number 3 and number 4. Maliwanag ba yung unang requirements para ikaw ay pasok sa 8%? Okay, next. Punta natin yung second requirement. Okay. By the way, lahat itong requirements dapat ma-meet, Lahat. Dapat lahat. Number 2 requirement. Dapat hindi ka engage sa VAT-exempt sales and transaction. Ano ibig sabihin? Okay, ulitin ko dapat hindi ka engage sa VAT-exempt sales and transaction. Para mas maintindihan mo, puntahan naman natin yung prepare ko ulit para sa inyo. So, pupunta na tayo agad sa ating illustration actually. So, agricultural contract grower. Diniscuss natin to sa VAT. Maalala nyo? Di ba ang agricultural contract grower ay VAT exempt? Therefore, kung ikaw ay agricultural contract grower, wala kang business tax. Hindi mag-a-apply sa'yo ang Section 116. Hindi ka subject sa 116, hindi ka rin subject sa VAT. Hindi ka rin subject sa iba pang klase ng percentage tax kung ikaw ay agricultural contract grower. Therefore, hindi pwede ito. Bakit? Kasi ang 8%, di ba, kapalit ng 116 sa graduated income tax? O anong kapalit niya ng 116? Wala ngang 116 itong agricultural contract grower. Sir, ang sales niya 3 million. Sir, ang sales niya 5 million. Regardless, we don't care. Regardless of the amount of the sales, kung ikaw ay nandoon sa listahan ng VAT exempt,
at hindi ka subject sa Section 116, hindi ka pwede ng 8% tax. So sir, si agricultural contract grower, walang income tax yan? Meron. Graduated rate siya. Pero, ang sinasabi natin, hindi siya pwede ng 8% tax. Sir, kung graduated rate siya, di ba sir, dapat may business tax pa siya. Wala na ito. Bakit? Kasi nga nasa batas siya, agricultural contract grower. Diniscuss nga natin yan sa VAT. So, silipin mo yung discussion natin sa VAT exempt sales and transaction. Kaya kung ikaw ay agricultural contract grower, isa lang ang tax mo, income tax. O, isa pa, para mas maintindihan mo. Kanina, diniscuss natin, specialty feeds. Ito, poultry feeds. Ano ulit ang poultry feeds based sa discussion natin sa VAT na mga video? Sabi natin, ang poultry feeds ay mga feeds na intended for animals na for human consumption. At sabi natin sa mga videos natin na yon, walang VAT yan, exempt yan sa VAT para hindi magmahal ang mga meat, pati mga isda. Therefore, kung ikaw ay dealer, dealer ka ng poultry feeds, pareho ka lang ng number 1. Wala kang business tax. Wala kang business tax, exempt ka sa business tax. Hindi ka subject sa 116. Dahil hindi ka subject sa 116, hindi ka rin pwede ng 8%. Ang tax mo lang, income tax lang, graduated rate. Kahit pa magkano ang sales mo. Maliwanag Dapat hindi ka lagpas sa 3 million, dapat hindi ka VAT reg, dapat hindi ka, yung income na yan ay hindi galing sa mga VAT exempt sales and transactions. Okay? Next. Third requirement. So, I hope maliwanag. Kung, alimbawa, sa unang panood nyo, medyo hindi nyo na-gets kasi, alimbawa, di kayo sanay sa akin or nabibilisan kayo, kunwari. Yan ang kagandahan ng mga videos, di ba? Pwede mo namang ulit-ulitin. May mga nagtatanong kung minsan na medyo na-discuss naman. So, sana kung na-discuss, yun, pwede mo namang ulitin. Okay? Anyway, sige, let's proceed. Third requirement. Not subject to other OPT or percentage taxes other than Section 116. Ulitin ko dapat ma-meet lahat ito. Hindi ka dapat subject sa iba pang OPT other than Section 116. Halimbawa, ikaw ay agent, insurance agent ng non-resident foreign insurance company na nag-ooperate abroad at hindi authorized na mag-operate dito sa Pilipinas yung non-resident foreign insurance company na yon. Di ba pasok yan sa Section 124, percentage tax, premiums tax on insurance agents, maalala mo? May video na rin tayo niyan para sa mga bago lang dito sa channel natin. Kumpleto na yung mga yon. Okay? So, pag ganun kasi, halimbawa, ako yung insurance agent na yon. Liwanagin ko hindi ito lahat, hindi applicable tong sinasabi ko sa lahat ng insurance agents Nag-a-apply lang ito sa insurance agent ng non-resident foreign insurance company. Okay? So, kung ako ay agent under that particular scenario, ang business tax ko, Section 124. Di ba ang 8% ay kapalit ng 116? So, hindi pwede ito. Hindi pwede. Nagets nyo? So, yun yung requirements. Plus, maliban dyan, dapat you signify your intention. You signify your intention to be taxed at 8%. Kasi, kahit na-meet mo lahat ito, kung hindi mo sinabing ang pipiliin mo ay 8%, you will not be taxed at 8%. Graduated rate pa rin. Okay? Na-illustrate ko na to. Ito naman tayo number 3. Sir, illustration nga na number 3. Sige, tinan natin Ito. Si individual taxpayer dito, ganun pa rin pwede ba ng 8% o hindi? Si individual taxpayer dito ay jeepney operator. Alam mo naman, di ba, na pag jeepney operator, common carriers tax ang business tax niyan.
Subject yan sa percentage tax pero hindi 116. Anong klaseng percentage tax? 117. Common carriers tax. Sabi natin, should not be subject to percentage tax other than 116. Subject siya 117 siya Tandaan mo, ang 8% ay kapalit ng 116 saka income tax na basic tax. So, hindi niya pwedeng, yung 8% ay hindi pwedeng pampalit ng 117. Ang 8% pwede lang pampalit ng 116, hindi 117. Kaya dito sa number 5, kahit magkano pa ang annual gross receipts mo, it will not apply. So, answer, case A and B, no. The 8% tax will not apply. Isa pa, kunwari. Diniscuss natin ang nightclub. Saan natin diniscuss ang nightclub? Sa percentage tax. Ano ang percentage tax ng nightclub? Amusement tax. Okay, amusement tax under section 125. Tandaan mo, ang 8% ay hindi pampalit ng 125. Ang 8% ay pampalit ng 116. Kaya hindi pwede si 8%. Can you follow? Yun ang technique. Alam niyo ang technique sa mga nahihirapan kung pwede ba talaga ng 8%, ang technique ay subject ba yan sa 116? Kasi pareho lang ang requirements ng 8% tax sa 116 Balikan mo yung video natin sa percentage tax na section 116, 3% percentage tax. Pareho sila ng requirements. Kaya, ang technique, silipin mo agad, section 116 ba to? Yes, sir. Individual siya. Yes, sir. Pwede siya ng 8%. Okay? I hope maliwanag. So, balikan natin yung, di ba, sabi natin, yan sir na-meet ko na lahat itong tatlo sabi natin, yung tatlong yan yung requirements to know kung qualified ka. Yes sir, na-meet ko lahat yan. Di qualified ka. Pero kahit qualified ka, hindi automatic na 8% ang tax mo. Ano sabi natin? You need to signify your intention to be taxed at 8%. How do you do that? Okay, through your first quarter return or first quarterly return. Okay, you signify it in the first quarter return of the taxable year. The intention to elect the 8% income tax. The taxpayer shall be considered as having availed of the graduated rates, tax table, as amended, and such election shall be irrevocable. Okay? Kung hindi ka nag-signify, kaya nakalagay unless the taxpayer signifies. So, if you fail to signify, you will be taxed under section 24A, and that is irrevocable. For that year. Sir, question, naka 8% tax ako ngayon. Nag-signify din ako ng intention ko and I'm qualified, sir. Ngayon, anong problema mo? Dapat ba next year, sir, ganun na naman ang gagawin ko? Mag-signify na naman ako ng intention ko? Oo. On a yearly basis ito. Okay? Pag di mo ginawa yon, graduated rate ka next year. Kaya pwedeng, limbawa, graduated rate ka ngayon, next year, 8%, the following year, graduated, nasa iyo. Kaya nga, optional At your option. I hope maliwanag. Okay, try nating mag-compute kung gusto nyo mag-compute. So, napakita ko naman na itong mga to. So, try nating mag-compute magkano ang tax. Okay. Si Juan de la Cruz ay non-VAT registered. Ang liwanag non-VAT siya. CPA practitioner. Tapos, hindi lagpas 3 million. Nakita mo, hindi lagpas 3 million. Tanong, ano ang applicable income tax niya? Graduated rate or 8. Kaya may nakalagay or. Pero ulitin ko, gagamitin mo lang to pag nag-signify ka ng intention mo to be taxed at 8%. Qualified naman siya Tingnan mo, hindi siya lagpas 3M. Hindi siya VAT regs. Hindi naman yan VAT exempt transaction kasi CPA practice of profession. Tapos hindi naman yan subject sa iba pang klase ng percentage taxes. Okay? Next, question 2. Assuming nag-8% siya, magkano ang income tax niya? Di ba sabi natin, purely SEP ito, purely SEP. Ang tax ay 3 million, pero tanggalin mo muna, to compute it, doon ka gross sales or receipts. Pero remove first the 250,000, then multiply by 8%.
So, ang sagot, 220. At itong 220 na to, dalawa na to. Dalawa na ang nire-represent nito. Ano? The basic tax mo, the basic income tax, saka yung section 116. Kaya pagtatanungin ka dito, sir, assuming si Juan de la Cruz ay nag 8%, magkano ang business tax niya? Wala na. Kasi yung 8% ay in lieu na ng graduated income tax saka yung business tax mo under section 116 of the tax code. Okay. Assuming, sir, si Juan de la Cruz ay VAT registered, what is the applicable income tax? Graduated rate. Pero ingatan mo baka pinag-compute ka, magkano, sir, ang income tax niya? Baka gawin mo 3 million tapos silipin mo sa tax table. Huwag ganon. Kasi yung tax table, based sa net income yon. Tandaan mo, ang binigay na data sa inyo ay sales. Sir, assume net income niya ay 2M. Eto. Kaya ulitin ko, pag VAT red siya, tapos tinanong, magkano income tax? Alamin mo muna magkano net income niya. Binigay naman sa illustration natin. Assume net income, sir, ay 2 million. Disilipin mo sa tax table. Pag sinilip mo sa tax table, ang tax ng 2 million, eksaktong 2 million, 490,000. Kaya yan yung sagot. Okay? So, I hope maliwanag. Si Juan de la Cruz, purely SEP. Ulitin ko hindi ko mo sinabing purely SEP, dapat isa lang ang negosyo niya pwedeng iba-ibang negosyo yun purely pa rin siya, basta hindi siya kumikita from employment. Okay, wala siyang sahod. Yan ay sariling sikap niya, kahit ilan pang negosyo yan. Okay. I hope maliwanag yung computation ng 8% tax. If you need more computations, syempre doon na tayo sa CPA review natin. Okay? Yung mga hindi pa naka-enroll at interested to enroll, June 5 pa tayo mag-start. At kung makapag-decide ka to enroll, halimbawa after June 5, pwede pa rin naman kasi nandun lang naman yung mga materials natin and videos. Okay, sige. I'll give you another illustration. Illustration number 3, purely SEP pa rin. Pero pansinin mo, operator siya ng cockpit. Ang cockpit ay amusement tax, di ba? Amusement tax under 125 yan. Sir, hindi naman lagpas 3M kahit na. Okay? 125 pa rin amusement tax. Unang tanong, ano ang income tax niya? Graduated rate. Wala na yung OR. Hindi pwede. Okay? Sir, magkano? Assuming, sir, nag-opt siya to be taxed at 8%. Kasi, pwede ba yan, sir, ilalagay sa problem na nag-opt pero hindi na nga qualified? Siyempre, yung iba, sa practice, yung iba, nag-check sila ng 8%. Pero sa totoo lang, hindi sila qualified So, halimbawa, he opted to be taxed at 8%. Ano ang business tax niya? Okay, what is the applicable business tax? Hindi ko pala napalitan ito, kasi ito yung galing sa natin, sa percentage tax. Sagutan muna natin. Ano ang business tax niya? Ang sagot sa business tax niya ay ito. Ito yung business tax niya, 125 ano sir ang income tax niya? Dapat nilagay ko dito income tax. Ang income tax niya, graduated rate. Hindi applicable dyan ang 8% tax. So, ulitin ko hindi ko lang natanggal to, pero sagutin na natin. What is the applicable business tax? Yun yung sagot. Ang applicable business tax ay 125. Amusement tax, 18%. At ano sir ang income tax niya? Graduated rate. Hindi siya pwede ng 8% tax. Kasi, na-violate niya yung yung isang rule natin na dapat hindi siya subject sa iba pang klase ng percentage tax maliban sa section 116. Okay. Mixed income earner tayo. Ito yung empleyado ka na, at the same time, may negosyo ka pa. Si Ana ay empleyado ng UST. At siya ay non-VAT registered. So, yung NVR dyan ay non-VAT registered. So, maliban sa pagiging empleyado niya, siya din ay non-VAT registered CPA practitioner. Kaya mix. May income from employment, tapos may income from self-employment or practice of profession.
3 million ang kita niya sa practice of profession niya, 1 million from employment. So, halimbawa, ganyan lang muna. Sir, ano ang income tax niya? Graduated tax rate. Tax table. Pero, wag itong 3 million saka 1 million ang itatax table mo ha. I-determine mo yung net income. Siyempre, 1 million income na to. Tapos, hanapin mo yung net income from practice of profession. Yun yung i-tax table mo, yung dalawa. Pagsamahin mo silang dalawa. Okay? Yun yung, pag tinanong lang, ano income tax niyan? Tax table. Kasi hindi naman sinabing nag-8%. Hindi automatic ang 8%. At kung nag-tax table, wag mong i-tax table yung 3 million dyan. Hanapin mo muna yung net income. Okay, continue natin. Ano tanong? What is her applicable income tax? Graduated rate. If silent, graduated rate. Pero actually, qualified siya dito. Ba't siya qualified? Hindi lagpas 3M. Hindi VAT registered. Hindi naman VAT exempt yung practice of profession. Hindi naman yan subject sa iba pang klase ng percentage tax. Oh. Question 2. Assuming nag-8% tax siya, magkano income tax niya? Oh, let's compute. Nag-8%. Oh. Ang iya 8% mo lang ha, yung practice of profession, diniscuss ko na yun kanina, hindi mo pwedeng i-8% yung sahod. So, kaya pansinin mo, dalawa, on being SEP, saka yung compensation. Yung compensation, graduated rate. Ang tax ng 1 million sa tax table, 190. Kung i-compute mo, 190. Tapos, yung sa SEP niya, yun yung i-8% mo. Pansinin mo, 3 million times 8% equals 240. Sir, saglit lang. Hindi ba dapat 3 million less 250,000 times 8%? Ginagawa yon pag purely SEP. Pag mixed income earner, wala na yung less 250. Diretso ka na sa 8%. Bakit? Kasi ang assumption ng batas, yung 1 million from employment mo, na-exempt na yung first 250,000 dyan. Etong 190,000 natin sa pagiging empleyado mo, na-exempt na yung first 250,000 na income mo dyan. So, kung magle-less 250 pa tayo ulit sa 3 million, doble-doble na yung in-exempt mo sa income tax. Para mo nang sinasabi, 500,000 yung exempt sa income tax. Kaya, dyan normally nagkakamali ang mga estudyante, mga examinees. Okay? Yung gross sales and or receipts and other non-operating income less 250,000 times 8% will apply sa purely SEP. Pero kung mixed income earner, gross sales and or receipts and other non-operating income na agad, times 8% na agad. Pagsamahin mo tong dalawang to, ang total 430. I hope maliwanag. So if you need more computation, join us sa ating tax review ha. Okay, last scenario na tayo. Illustration number 5. Tingnan mo. Siya ay CPA. Okay, so hindi naman yan exempt, hindi naman yan subject sa iba pang klase ng OPT. Non-VAT registered. Tapos di ba kasi sa first quarter pa lang pipiliin mo na, di ba? Kung 8% ka. Pinili na niya 8%. Natural, nagbabayad na siya ng 8%. Biglang ang nangyari, gumanda ang sitwasyon. Biruin mo, akala niya kasi hindi siya lalagpas ng 3 million. Paano yan, sir? Biglang lumagpas pala siya ng 3 million for the entire year. Disqualified ka na sa 8%. Paano yon? Magre-recompute ka ng ng income tax mo. Magre-recompute tayo. So, gagamitin mo yung tax table, pero wag mong gamitin yung 3 plus 1 Tandaan mo, yan? Sales yan or receipts. Isaksak ko lang tong laptop ko. Pasensya na, buti napansin ko, palobat na pala. Sabit lang. Yan. So, ulitin ko Pag ganyan, hindi na siya qualified. So, we need to recompute. At ingatan mo pag nag-recompute ka, wag mo gamitin yung sales. Kasi di ba ang tax table, naka-base yun sa net income. So, alamin mo yung net income mo. Then, i-total mo. Kaya magkano ang tax niyan sa tax table. Halimbawa, ang lumabas ay 300,000. 300,000 pala dapat ang income tax mo for the year. Magkano ang nabayad mo na 8%? Sir, nakabayad na ako ng 200,000. Edi may kulang ka pang 100,000. Babayaran mo yon. Plus,
Di ba nung nag-8% ka, hindi ka naman nagbabayad ng business tax? Oo, sir, kasi di ba in lieu? Magko-compute ka na ngayon. Section 116, doon sa first 3 million. Tapos, kasi prospective application ang VAT mangyayari. So, yung VAT after ng 3 million. Pero yung first 3 million, section 116. Okay, ito mangyayari ha, sa unang tanong. What is the applicable income tax? A graduated rate. Wala na yung or. Bakit wala na yung or? Hindi ka na qualified. Okay, next question. Doon pa rin ha, galing pa rin doon na scenario. Question 2. Magkano is still payable? Yan, mag-compute tayo, recompute. Ito na yung bayad mo, pansinin mo. Purely as EP siya, kaya nag-less 250 tayo. Sir, ito na yung nabayaran ko na 8%. Pero sir, dapat pala ito siya. Total correct income tax for the year, assuming the net income is 3M. Inassume ko lang na 3M, sir. Sablit lang, sales 2 eh. Tapos yun din yung ginawa mong income. 3M yung nailagay ko dyan eh. Assume lang. Assumption lang naman for illustration purposes. Basta tandaan mo, dapat ang basis mo income hindi sales. Assuming 3 million, ano pala di ba? 4 million ang total niyan. Pero balik tayo. Assuming taxable niya during the year ay 3M. Pag sinilip mo ang taxable income, ang tax ng 3M sa graduated rate, 810,000 yun. 220 lang ang nabayad. Di kunin mo difference, the answer is 590. Unlucky. Magbabayad ka ng 590. Income tax pa lang yan ha. Income tax pa lang. Tapos, magko-compute ka pa. Silipin ko lang kung nagawan ko ng computation yung VAT. Wala na. Hindi ko na compute. Pero, actually, pinakita natin ito sa video natin sa percentage tax. So, ulitin ko ha. Maliban sa magbabayad ka ng additional income tax na 590, magko-compute ka pa ng 116 sa VAT. 116 sa first 3 million. VAT in excess of 3 million. Prospective application. At hindi ka naman ipe-penalize basta magbayad ka on time. Okay? Okay. Saglit, sir. Di ang sales ko pala lagpas na ng 3 million. Oo. Lagpas ka ng 3M. Di required na akong mag-register sa VAT system. Yes. Okay? At sabi ng revenue regulation natin, RR 13-2018, you actually have 1 month to register. On or before ito di ba, ang nangyari, lumagpas siya ng September. 3 million, pa lang siya, September. Kailan siya lumagpas? October siya lumagpas. So, syempre, ang assumption yung dulo, October 31. October 31. So, you have 1 month to register under the VAT system after October. Kaya ang sagot, November 30. Nasa yan? Revenue Regulation 13-2018. Okay, so I really hope kahit papano may naidagdag tayo ulit sa alam nyo na. Okay? Sa mga wala nang nakuhang new sa video na to at nanood, thank you pa rin. Di ibig sabihin, medyo okay ka na sa tax. Okay? So, thank you ulit sa mga nag-subscribe, sa mga patuloy na nagla-like, sa mga patuloy na nagbibigay ng magagandang comment sa atin, na nakaka-inspire sa atin. Of course, thank you sa inyo. Okay? Sa appreciation nyo. Don't worry, I will try my best to discuss all the topics in the CEPALE. Okay? Pero siyempre, ang dami nating gagawing videos, kaya natatakot na rin ako, aabot ba ng October, matatapos ko na lahat yung videos. So, let's see, we'll try. Okay? So, if you want to see us more, discuss more problems, join us in Tax Online Review or Tax Review Online by Team PRP. So, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe dyan. Ito pala yung basis natin doon sa sinabi ko. Okay? Doon sa biglang middle of the year or during the year, nag-exceed ka ng threshold. Ito sabi, unless the tax, na-discuss ko na to, di ba? Unless the taxpayer signifies in his first quarterly return, yung intention niya to be taxed at 8%, 24A siya. Provided that
at any time during the given year. The taxpayer's gross sales and receipts exceeded the VAT threshold. Okay? Halimbawa, ito ay applicable kapag sir, nag-8% ako eh. No, nag-8% ka. Pero, provided na anytime during the taxable year, biglang lumagpas ka sa 3 million. Nag-exceed ka sa 3 million. He or she shall be automatically be subjected to 24A. Kaya sabi natin, lumagpas ka na ng 3 million, bawal na, tax-stable ka na. Tapos ito, the taxpayer shall be allowed an income tax credit of quarterly payments initially made under the 8% income tax option. Kaya di ba ang ginawa natin? Kinompute natin yung tax table, income natin under the tax tax table. Then we deducted yung mga binayad na 8%. Okay? The taxpayer is likewise liable for business taxes. So, liable ka na sa business taxes. In addition to business taxes. For this purpose, the taxpayer is required to update his registration from non-VAT to VAT taxpayer. The percentage tax under Section 116 shall be imposed from the beginning of the year hanggang naging liable ka na to VAT. Okay? VAT shall be imposed prospectively. Kaya di ba sabi ko kanina, pag magko-compute tayo ng business tax, ang iba-VAT mo lang doon ay yung 1 million. Kaya mangyayari ganito, 3 million times 3%. Tapos, 1 million times 12%. Yan yung additional doon kay kanina. Okay? So, maliban sa 590,000, yan yung babayaran niyang business tax. A percentage tax pursuant to Section 116 of the Tax Code as amended shall be imposed on the first 3M. Diba din-discuss ko yan? The excess of the threshold, shall be subject to that. Percentage tax due on the 3 million shall be collected without penalty if timely paid. Diba? Sabi ko kanina. Okay? Yan. Okay. At eto pa. Binanggit ko na rin to sa una. Marami kasi nagtatanong dito, sir, kasi partner ako ng GPP. Hindi pwede. Kasi yung 8% para lang yan sa self-employed and or professional. Sole proprietor. Hindi naman ito sole proprietor. Kaya, partners of GPPs are not allowed. This is under RR8-2018. You can read your RR8-2018. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan para updated kayo sa mga videos natin, why not subscribe kung natutuwa ka naman sa atin, di ba? So, sa mga hindi natutuwa sa atin, pasensya na. Siyempre, baka mas comfortable kayo sa iba, mga ganun. Okay? So, thank you. Thank you very much. So, I hope you all continue to stay safe. God bless you all.